Breaking news, Chinese President na si Xi Jinping, posibleng pababain na sa pwesto. Ito ngayon ang pinakamainit na isyong pinag-uusapan sa buong mundo. Kaya naman hihimay-himayin natin kung gaano nga ba kalaki ang posibilidad na mangyayari ito at aalamin din natin kung sino ang posibleng pumalit sa kanya bilang Pangulo at ano ang mga pinakaposibleng magiging epekto nito para sa mga Pilipino. Ayon sa opisyal na ulat ng state-owned news agency ng China, ay nagdaos ng pagpupulong ang Political Bureau ng Central Committee ng Communist Party ng China upang talakayin at suriin ang mga alituntunin sa pagtatrabaho ng mga katawang nagpapasya, nagsusuri at nag-uugnay ng Central Committee ng CPC kung saan pinangunahan ni Xi Jinping, Secretary General ng CPC Central Committee, ang nasabing pagpupulong. Ibig sabihin, bagamat si Xi Jinping pa rin ang namumuno sa pagpupulong na ito, ay maraming eksperto ang nakapansin na isa na itong malinaw na indikasyon ng pagbabago dahil ang ganitong klaseng pagpupulong upang talakayin ang pagpapasya, deliberasyon at koordinasyon ng mga kinatawan ng CPC Central Committee ay nagpapakita na tila ibinabalik na ni Xi Jinping ang kapangyarihan ng mga ito na gumawa ng desisyon, deliberasyon at koordinasyon. Isang bagay na matagal nang inialis ni Xi Jinping sa sistema ng kanilang pamahalaan. Gaya na lamang halimbawa sa ilalim ng pamamahala noon ni Hu Jintao na kinikilala bilang teknokrata at low profile, kung saan siya ay mas maingat at nakabase sa konsensus ng mga nakatataas na leader ng partido o sa madaling salita, ang bawat matataas na miyembro ng kanilang komite ay may patas na boses na iginagalang sa ilalim ng kanyang pamumuno. Kaya naman mas bihira siyang maging sentro ng pansin sa pandaigdigang politika. Samantala nang maupo naman si Xi Jinping bilang presidente ng China, ay ginawa nitong sentralisado at personalista ang kanyang pamumuno. Kaya't kilala siya bilang agresibo at dominanteng leader. At sa ilalim ng kanyang pamumuno ay inialis niya ang presidential term limits na nagpapahintulot sa kanya na manatili sa kapangyarihan ng walang takdang panahon, at pagdating naman sa panlabas na polisiya ay itinuturing na peaceful rise ang panuntunan ni Hu Jintao, kung saan tahimik ang paglago ng China sa ekonomiya at internasyonal na papel sa ilalim ng pamamahala niya. Samantala sa ilalim naman ng pamumuno ni Xi Jinping ay mas naging agresibo ang foreign policy ng China, gaya ng paglulunsad ng Belt and Road Initiative na itinuturing ng ilan bilang debt trap, South China Sea assertiveness na nagiging daan sa paglala ng mga tensyon sa kabuuan ng South China Sea na kinabibilangan ng West Philippine Sea, at ang pagpapalawig ng strategic rivalry nito laban sa US na nagdudulot ng mas malaking tensyon sa mas malaking bahagi ng Indo-Pacific region. Kaya't sa madaling salita, kung mapapalitan si Xi Jinping bilang presidente ng China at ang pagpapalit sa kanya ay may kaparehong pamamahala katulad kay Hu Jintao, ay malaki ang posibilidad na mas madaling huhupa ang mga tensyon sa pagitan ng US at China, partikular na sa Indo-Pacific region. Dahil sa pamamagitan ng kolektibong pamamahala, ang lahat ng kinatawan ng komite ng CCP sa China ay maliwanag na mas mahihirapan ang isang tao gaya ni Xi Jinping na isulong ang pansarili nitong ideya para sa pagiging agresibo ng China, dahil ang kolektibong pamamahala ay kinabibilangan ng napakaraming suwestyon na may iba't ibang interes. Kaya't sa ganitong paraan ay hindi madaling maisusulong ang isang agresibong hakbang ng kanilang estado, lalo na sa mga panlabas na polisiya nito. Kaya't kung mapapalitan si Xi Jinping ng isang pinuno gaya ni Hu Jintao, bagamat maaaring manatili ang pagtatalo sa West Philippine Sea, ay maliwanag na mas posible na matapos na ang pagiging agresibo ng China, at ang matunog ngayong pangalan na maaaring pumalit kay Xi Jinping ay ang dating Vice Premier ng China na si Wang Yang, kung saan ayon sa tala ng New York Post ay inaakay na di umano ng mga CCP elders si Xi Jinping palayo sa kapangyarihan, at itinutulak si Wang Yang, isang kilalang teknokrat na may liberal na reputasyon, bilang susunod na leader ng partido. At ang mga espekulasyong ito ng mga eksperto ay lumutang matapos maiulat na si Xi Jinping ay nawala ng halos 2 linggo noong Mayo hanggang Hunyo.
kung saan lumabas umano ang mga senyales na bumababa ang dating aktibong presensya ni Xi Jinping, gaya ng pagbabawas ng impormasyon sa kanyang seguridad at hindi na rin umano siya na-feature sa People's Daily ng mga araw na iyon, mga bagay na hindi pangkaraniwan sa state media ng China dahil karaniwan ay halos araw-araw siyang na-feature sa ulat ng news agency. Bukod pa riyan ay tinawag rin umano siya sa isang state media television sa kanyang pangalang Xi at hindi binanggit ang kanyang titulo bilang President o Secretary General, isang bagay na hindi pangkaraniwan sa China dahil palaging kasama ang titulo sa pangalan ni Xi sa tuwing babanggitin ito sa mga state-owned media ng China. Bukod pa riyan ay may mga obserbasyon din ng tila ay may pisikal na problema si Xi Jinping gaya ng pagkakaroon ng sugat sa ulo o tremors na nagpapataas ng diskusyon kung may malubhang kondisyon ng Pangulo. Bukod pa riyan ay malaking indikasyon rin ng kanyang kawalan ng kontrol ang pagpapalit ng mga kasapi ng Central Military Commission kung saan ang maraming general na kilala bilang loyal kay Xi ang napalitan o natanggal na at si Zhang Yuxia na nagkaroon noon ng tensyon sa Pangulo ngayon ay itinuturing ng de facto na nangunguna sa militar, isang indikasyon na hindi na si Xi Jinping ang kumokontrol sa Central Military Commission ng China at ang mga pagbabagong ito ay pinaghihinalaang indikasyon ng internal na paglaban sa loob ng partido na humantong ngayon sa pagkakaroon ng talakayan para sa decision making, deliberation at coordination ng bawat kasapi ng komite ng CCP. At bukod sa unti-unting pagkawala ng kontrol ni Xi Jinping sa Central Military Commission ng China, ay nahaharap din ito sa ekonomikong problema at kawalan ng tiwala ng mga elder leaders ng partido nila dahil sa tumataas na national debt ng bansa, lumalala ang kawalan ng trabaho, bumababa ang foreign investment, may mga protesta at riot na pinaniniwala ang resulta ng hindi mahusay na pamamahala sa ilalim ni Xi Jinping at may mga ulat rin na ang party elders kabilang sina Hu Jintao ay nagsimulang magkaroon ng impluensya sa likod ng eksena at maaaring naghahanap ng leader na mas pragmatiko tulad ni Wang Yang. Ilan lamang ito sa mga pinakamalinaw na indikasyon na tunay ngang humihina na ang dating malakas na kontrol ni Xi Jinping sa lahat ng sangay ng Partidong Komunista dahil malinaw na sa ilalim ng pamumuno ni Xi Jinping ay nagkaroon ng malalang tensyon sa pagitan ng US at China na humahantong ngayon para ang kanilang mga eksperto ay mabahala sa posibleng pagkakaroon ng direktang labanan ng China laban sa Amerika at dahil nga malinaw na marami pa ring matataas na pinuno ng partido ang tiyak na hindi papayag mapalaban sa direktang labanan laban sa US ay hindi na nakapagtataka na gumagawa na sila ngayon ng hakbang upang bawasan ang kapangyarihan ni Xi Jinping sa China dahil ang posibleng pagkakaroon ng direkta nilang digmaan laban sa US ay tiyak na makaapekto ng husto sa kabuhayan ng bawat miyembro ng kanilang partido na karaniwang nag-aari ng malalaking negosyo at lupain sa napakaraming bansa sa mundo na maaaring mapatawan ng sanctions ng US sa sandaling mapasabak sila sa gulo at sa paraang ito ay napakadali lamang masasaktan ng US ang mismong mga kinatawan ng pamahalaang ito kaya't isang pagpapatiwakal para sa China na manatili si Xi Jinping bilang pinuno ng pamahalaan nila kaya't bagamat hindi pa tuluyang napapalitan si Xi Jinping ay malinaw na hindi na nito lubusang kontrolado ang China na maaaring maging daan sa pag-upo ng bagong Secretary General o Pangulo ng bansa nila na maaaring magbalik sa kanilang panlabas na polisiya bilang tahimik at hindi gaanong agresibo pagdating sa geopolitika.